With 12 senators present, the chair declares a quorum. We are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nakasentro ngayon ang sigalot sa Senado sa magkasalungat na interpretasyon ng kasong Avellino versus Cuenco, isang landmark ruling ng Korte Suprema noong 1949 tungkol sa quorum at kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng opisyal na negosyo. Ginamit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang naturang desisyon bilang legal na batayan sa pagdedeklara ng quorum sa 12 senador na naging daan sa pagkapalit ng liderato at reorganisasyon ng mga komite ng Senado. Ngunit mariing kinundi na ito ni Senate President Alan Peter Cayetano na iginiit na malinaw at itinatadhana ng konstitusyon na kinakailangan ng mayorya ng kabuuang 24 senators o hindi bababa sa 13 senador upang magkaroon ng wastong quorum at makapagsagawa ng opisyal na negosyo ang mataas sa kapulungan. Gayunman para sa Malacanang, ang kinikilalang liderato ay ang bagong mayorya sa Senado. Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso ay dapat lamang pong kilalanin. Sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado, sinabi rin ng palasyo na handa si Pangulong Marcos na aksyonan agad ang anumang kahilingan para sa special session sa oras na matanggap ang formal na request mula sa bagong liderato. Well, anyway, ganito yan, no? Sabi nila sila ang magre-request for special session. So as soon as the new leadership will send the official request for special session address to the President, then the President will act immediately on that. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang gulo sa Senado, lalo't sariwa pa ang kontrobersyal na Senate siege at pamamaril noong Mayo na sinundan ngayon ng agawan na liderato. Kaya nang tanungin kung ano ang mensahe ng palasyo sa mga senador, maikli, ngunit direkto ang sagot ni Palace Officer Claire Castro. Umayos kayo. Ayon sa palasyo, dapat ang Senado mismo ang mag-ayos ng sariling itong mga problema at resolbahin ang mga isyong bumabalot sa institusyon. Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. But as far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Samantala, itinanggi rin ng Malacanang ang anumang kaugnayan ng Pangulo sa aligasyong may nangyayaring panghaharang sa ilang senador, dating mga sundalo at mga personalidad na nagtungo sa Senado upang dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayon sa palasyo, kailangan munang mabatid ang buong detalye ng insidente bago magbigay ng anumang konklusyon. Sa ngayon, wala tayong alam sa buong pangyayari. Mahirap mag-speculate. So, tingnan na lamang po natin kung anong buong naging kaganapan dyan, ba't nagkaroon ng ganong kaguluhan. Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang ninuman. So, huwag magbigay ng ganyang klaseng impresyon.